Magbablog tas mag-iinuman. Shot na. Kasi yun sa'yo. Ito, yan. Ay! Ayun na, nagkakadayaan na. Hi! Welcome to my vlog! Wala to sa akin. Ay, makilala mo na pala kayo. Guys, ayan. I'm Lorraine, the event planner of Kairos Events PH and Elegant Events. Yung time yun. Totoo pa. Yung time yun. 30. Ganda ko. Anong ganap? Anong ganap mo? Coordinator ako. Slash. Assistant niya. Hindi ko dad. Then, kahit ang ginawa, nag-enjoy ko na. Yan. Hybrid yan. Pwedeng photo, pwedeng video. Pampanga, hindi? Pampanga. Wedding? Yep. Sa wedding. Init no ngayon, lalo sa Pampanga. Yep, summer na kasi. Tangali pa yung shoot kanina. Oo nga eh. Tapos wala pang linig. Outdoor ba? Walang puno dun sa lugar. Lalo na pag shoot ng tanghali. Kahapon kami din Manila. Ikaw? Tagaytay, mainit pa din. Tama na talaga, no? Ang hirap lang sa atin. Ito yung month na maganda ang garden wedding. Yep, the best. So, pero yan yung talaga sureness na hindi uulan, no? Yan, pwede mga outdoor yung yung ceremony, outdoor din yung reception, di ba? Kaso, ang problema, super init naman. Kung hindi kayo solar boy, solar girl. Solar, alam mo na uso yung solar na yan. Ano yung solar boy, tsaka solar girl? Ibig sabihin nun, sanay na sa init. At gaano katirik. Grabe, no, init. Eto. Mahirap pa. Wala kang isip. Ang tamis. Butter. Natama, Ay, honey butter. Kahapon pa kasi yan. Hindi, kasi may mga di ba yung chichirya na yung maalat kasi maasin, ganyan. Kasi talaga may sa chichirya eh. Wala tayo niyan. Kaya matapos. Ay, speaking of asin, alam mo ba yung trending ngayon? Ano yun? Yung asin na gayuma. Ikaw ba? Hindi ka ba? Kumuha ka na asin doon. Bago yung Joke lang. Lalo na yung nasa yung mga supplier, nasa sila, reception. Walang talaga. Pero ikaw, saan ang probinsya mo? Sa Bohol. Yeah. Wow, tsaka Pangasinan. Malapit pala no? Cebu, Davao. Ano yan? Bisaya? Bisaya ang mostly Cebuano, Bisaya, or Bisaya yun. Bisaya. Ako Batangas eh. Sa bagay sa amin sa Batangas, yung mga, yung lumang mga Batanggen, yan, medyo naniniwala sa mga ganyan. Oo, barang-barang. Kayo dad, kayo yung medyo, mga probinsya-probinsya na, ano ba yan? Totoo ba yung gayo-gayo mo na yan? Naririnig ko lang, pero hindi ko pa talaga siya, nakita or na-experience. Siguro kung hindi ka familiar sa isang lugar, maaari. Lalo na pag panala yung tapik-tapik, di ba maano ka daw? Oo, yung, alam niyo yung balis, kapag natignan ka, ganyan. Kaya tapikin mo, lalo na pag iniwang ka, minanong na sa Gago. May kasabihan na 3 beses mo daw may experience ang love. Ang una, yun yung puppy love. Yung first love, yung mga high school days, ganun muna. Yung second love naman, yun yung greatest love mo. Na nandun lahat makikita mo yung magmamahal ka, tapos masasaktan ka, bigay mo lahat, yan ang greatest love mo. And then, yung last love naman, yun yung unexpected love. Yun yung na inaasahan na yun na pala yun, unexpected love, at saka yun yung last love na sinasabi. So, ikaw, sa tingin mo, nasaan ka na doon? Wala na. Ako, magda-download na lang ako ng Bumble. Kasi client kahapon, sa Bumble nagkakilala. Talaga? Uy, alam mo, dami kong narinig na kwento kapag nakakakwentuhan ko yung couple natin. Na yung iba galing, ano yung online dating app? Bumble, meron pa Tinder, meron pang isa. Kalimutan ko na. Talaga successful yung nagiging story nila, yung Tinder na yun. Yes. Ang dami na natin. Si Mrs. Saginod, Mataginod, yan, galing sila Tinder. Kasi naalala ko si Madam yun, yung bride, na saan kayo nagkakilala? Sa Tinder! So, katulad kahapon, yung Bumble. Ayun nga, sobrang dami na kasi as a videographer, marami na rin akong na-interview na bride, no? Na mostly talaga online app, Tinder, mostly Tinder talaga. So, ay makapag-download na. Asan yung cellphone ko? Ang naging story naman yung mga love story nila, kung hindi childhood sweetheart, magkaklase, or namin sa dating app, yun. Ganun naman most of the time. So, wala yung dapat ganun pala, not the childhood or, inisa-isa, nilista. Nilista ko, sino pa ba yung mga childhood friends ko? Tsaka sino pa mga classmate ko? Ang binuli ko kasi dati. Sa akin walang ganun. Alin? Walang childhood. Walang childhood. Bigla ka naman pag Hindi na kasi tuwa.
sa buho pala. Magkano yun? Adult agad eh. Hindi naman sa adolescent stage. Adult agad mo lang. Pag tayo magkabas mo sa mundo, ganyan na yung tsura mo. Wala na, ganun to. Parang bente. Hey, sir. Vital signs niyo, sir. Kasutan mo siya. Dad, naalala mo yun, last December na wedding natin. Tapos garden wedding tayo. Tapos, tinuloy ng client yung ceremony talaga. Sabi, ang ganda naman kasi talaga nung location na yun for garden wedding talaga. Kaya hindi ko din naman masisi yung client. Gusto niya, i-push niya kahit alasan ng ulan. Tapos, syempre, as our part ng trabaho natin, di ba? Kung ano yung sinabi ng kliyente, go tayo, di ba? Professional eh, syempre, kliyente yun eh. Yung quote niya pala. Tapos nag-share kami, tapos yung calligraphy board natin, yung dinidesign sa aisle, inano namin, parang titakpan namin dun sa camera kasi mababasa yung camera. Pero meron na tayong plastic. May plastic na yung camera. Pero delikado yun guys. So, delikado. So, tuloy-tuloy yung ulan, lakas pa. Hirap. Pero syempre, as a professional, kailangan mo rin mag-sacrifice, no? Pero syempre, sira yung camera. Syempre, for the success yung kailangan gawa ng paraan talaga. Gawa na ng paraan para maging safe pa rin yung gamit. Case-to-case basis kasi kung hanggang kailan tayo oo sa kagustuhan ng client. Kasi naalala mo din before, prenup natin. Anawangin. Tapos, pauwi na tayo, napunta tayo ng hapon nun eh. Yung parang lumapas na yata tayo ng oras dun from the first isla, going back to dun sa main na isla. Tapos, di ba, ang lakas na ng alon, ang lakas na ng ayun na, talagang sobrang, Diyos ko, buwagad na yung yung bangka. Tapos yung, alam mo yun, yung tubig, tumatapon na, pumapasok na dun sa After that experience, dun na tayo nag-eclipse. Kasi, yun eh, parang lahat tayo nun basa. Tapos yung may mga jacket tayo, pero tinanggal natin yung jacket na yun, pinang-cover natin dun sa mga camera bag. Tapos tayo nabasa na talaga at all nun. Tapos yun na nagkakaroon na tayo ng trangkaso, ganyan. So, sa mga clients na hindi naman sa ayaw namin na magkaroon ng tawid dagat na shoot. Okay, yan, experience yan. Maganda nga yun, nakakapunta kami sa mga isla. Kaso, ang wino-worry talaga namin is yung mga equipment namin. Sa amin walang problema, magbasa kami, no problem. Yeah, goods na goods kami dyan, yung mga swimming na ganyan, or mga adventures. Mga adventures naman din ng buong team namin. Pero, it's just that, yung dun sa equipments namin, ang tagal at ang mahal ng pagpapagawa ng camera. Diba, De? Sobra. Oo. Tsaka ang hirap niya makuha. Hindi siya one day na ma-repair agad. Abutin ng months. Yes. No? Kaya ang hirap. As event planner, ano yung pinakamahirap i-handle? Pinakamahirap i-handle? Yung mga client yung gusto. Hindi naman sa ako personally, paano ko ba sasabihin? Kasi, di ba, that's why nag-hire ka ng isang wedding coordinator or event planner is kasi hindi ka totally knowledgeable dun sa preparation ng wedding. Siguro nahihirapan lang ako i-handle yung may mga sariling minsan pala desisyon sa buhay, lalo na sa preparation ng kasal. For example, 200 packs siya. Tapos yung venue is, kumuha siya ng resort. Yung resort na yon is parang pang swimming lang talaga. Wala siyang area for like yung pavilion na nandun talaga yung event, diba? Yun yung tayo, nagsasuggest tayo na we can look for another events place na fit dun sa requirements ng number of packs mo. Kasi hindi lang din yun yung i-consider eh. Like, for example, yung mga suppliers mo, like sound tech booth, diba? Yung catering, yung buffet, yan. Madami pa yung VIP table mo, yun. So, hindi lang naman yun. May mga food carts ka pa, may mga interactive booth ka pa. So, yun. Isa yun sa mga or let's say, afternoon wedding, garden ka. Garden area yung ceremony mo. Kaya gusto mo mag-wedding ng alauna ng tanghali. Diba? Tapos, ayaw mo naman mag-provision ng tent. Doon lang ako nahihirapan na, syempre, kung alauna yung wedding mo, alas 12, assembly ka, tirik ng araw, diba, makakalakad ka ba or makakapag-start na yun. Siguro yun lang, yun yung mga, ang hirap lang, nahihirapan ako i-handle personally kasi hindi nakikinig. Parang ilang beses ka na nag-suggest, tapos yun, malas yan. Pero sa mga na-handle ka na lang nila ulit yung result, yung outcome, on the day na. Pag on the day na ng wedding. May mga ganun. Mayroon kasing venue,
na ano sa beta, siya ganito. Oo, yun. Si client naman, oo. Eh, on the day, mahirap na mag-magic. Paano makakash in yun? Kaya minsan gano'n, minsan sa sisisi sa ko, sa planner. Eh, ang may, ano naman doon? Libre. Ikaw, Daddy, ano yung, pinaka, di ba, nagsushoot ka? Yes. Sa time mo na nagsushoot, or as a videographer, ano yung pinaka, nahirapan ka? Nahihirapan? Siguro, pag umulan talaga. Umulan ang hirap talaga. Ang hirap. Yun lang. Yun siguro. Pero sa... Kasi limited yung area, no? Like for example, ang pinaka-slot niya for pictorial, puro outdoor lang, tapos umulan, no? Oo, tapos walang indoor. Walang, may indoor pero konting ano lang. Yun. Tapos di ba pwede magkita yung... Tapos kwarto lang. Present room. Yun. Ang hirap. Doon ako nahihirapan talaga. Pag umulan. Ikaw, Bax, as a human being. Ano ang naging contribution mo sa Pilipinas bilang isang mabuting mamayang Pilipino? Pas mo na. Sabi na lang ako. Hindi, pinaka nahirapan kang i-handle on the day? On the day, hindi naman sa nahirapan. Or challenging? Na-challenge lang kami sa mga, yung parang ang daming mga request. Magagaling pa sa co-or, co-or sa inyo. Kaya sasabihin namin, kami lang po ang co-or, kami lang po ang dapat sundin. Hindi naman sa dapat sundin. Parang well-informed, no? I mean, kayo naman talaga yung mas nakakaalam sa inyo. May knowledge sa ganitong yung sequence natin for pictorial, yung flow natin for the event. Hindi naman na madang huli, naiintindihan nila na mas alam talaga na. Alam mo, hindi talaga maiwasan yan. Yung sa wedding. Tsaka may mga... Hindi maiwasan na minsan. Narinig ko yan sa mga, mostly mga ginang, tita. Yung mas akala mo... Kasi girls na, alam mo yun, akala mo nakapag-work na as a event. Or nasa event industry, ganyan. Minsan kasi sinasabi na nakapag-co-or na ako, kamag-anak lang na kino-or niya. So sabi ng coordinator. Once lang, di ba? Hindi yung like us, like you, everyday, di ba? Seminar tayo, di ba? Nung seminars tayo, we attend seminars. And then, halos yearly naman yung gano'n natin. Minsan nga, nasasabihan ko yung mga gano'n. Ma'am, kami na po mag-aasikaso. Relax lang kayo. Oo. Dapat naman talaga, mga set of meetings prior the wedding. Tapos na-endorse mo naman lahat ng mga request mo, lahat ng mga suppliers na diba? Nag-turn over ka naman ng maayos. So, nothing to worry about, diba? Kasi yung iba, minsan na-stress sila. Given na yun. Kasi first time bride and groom. Diba? First time bride and groom, parang lahat ng kaba, tension, halo-halo na excitement, ganyan, halo-halo na. Bride dyan, huwag na mag-overthink, diba? At saka, huwag na masyadong mag-isip ng kung ano-ano, or just trust your supplier, kasi hindi naman nyo yan din kukunin Kung hindi kayo, syempre, nag-legit check kayo, in-stock nyo na yan, nakausap nyo na yan. Kung during the planning stage, medyo ganun-ganun na, hindi talaga nagpaparamdam at ulit, doon ka nakabahan. Pero kung present naman yung presence nila, di ba? Yes. Ba't ka ba kakabahan? So, isa kasi hindi nila imagine sa meeting. Oo. On the day. Given naman yun, given. Ito last question na ma'am. Di ba tayo, coordinator, ikaw planner. Ano pakiramdam mo yung parang halos lahat, o lahat talaga, nahawakan natin o nahawakan wedding? Successful, masaya sila. Pero ikaw, looking pa, pero hindi luha. Hindi naman luhaan, looking pa rin. Grabe mo yung luhaan! Kasi diba, yung sila masaya, ikaw, masaya pa sa kanila kasi successful. Ikaw, may problema ka ba ba? Hindi, curious lang, diba? Wala to na skills sa bigla. Totoo naman, diba? Anong pakiramdam ko na successful lahat, halos lahat talaga na wedding. Yung successful yung wedding, pero ikaw, wala pa rin jowa or hanggang may nag-aantay o looking, ganun. Yung sakit. Masaya ako. Siyempre, masaya ako, nakikita ako yung mga couple ko na masaya. Masaya ako na nakikita ko at naririnig ko kung paano sila nagpaplano, yung love story nila, kung paano sila nagkakakilala. Siyempre, may mga couple naman ako na nagiging friends ko na din after nung wedding nila. During nung wedding preparation hanggang sa after nung wedding nila. Masaya ako na witness ko yun. Especially Bride and March. Talagang yung full emotion na, di ba, every woman's dream naman yung makapag-walk down the aisle. Wala ka pa rin sagot eh. Wala rin niya. Masaya ako dun sa nakikita ko sila. Ikot-ikot mo lang eh. Basta masaya ako. So, yun na nga yung ending, guys. At tama na kami, kaya hindi na namin tatapusin ito. At iba na yung usapan. And thank you so much
for watching! Bye! Bye.